Yung experience ko naman, sir, sa Barangay Tapikan, ang na-confront namin na kalaban noon, sir, is yung 105 yata, sir, eh. 105 Base Command. Noong time ng 2008. So, habang nagki-clearing operation kaming nung time na yun, sir, ang kabady namin noon na unit, sir, is mechanized. So, may dala kaming vehicle noon, dalawang vehicle, yung kabady namin palagi. Habang kiniklear namin yung Barangay Tapikan, sir, papasok, hindi ko na matandaan kung anong lugar yun. So, ang dinadaanan namin, sir, yung kanal. Kasi, ang kalaban namin noon, sir, sa lining din dumadaan eh. Ang pinaka-safety namin noon, sir, na daanan, pag dyan na area sa SPM is, ang pinaka-safety na trail dyan is lining or kanal. Kasi pag nasa kanal ka, makikita mo yung nasa taas. Ikaw, kung mga 50 meters, pag nasa kanal ka, hindi na mapansin ng kalaban yung ano mo, yung ulo mo, hindi ka na makita ba na ano. Siyempre, nakatago ka, mas mababa yung kanal. So, yung time na yun, sir, ang nagiging platoon leader ko noon, sir, si Sir Abiado. Hindi ko lang alam, sir, kung ano na rango ni Sir Abiado noon. Ngayon, kasi nung time na yun, 2008, second lieutenant pa noon si Sir Abiado. So, ang platoon sergeant ko, sir, si Late Master Sergeant Dacayo, yung time na yun. Ang squad leader ko naman si retired Master Sergeant Atis. So, nung time na yon na nag-clearing, so nasa kami yung leading team. Palagi kami nung leading team sa area. So ako yung nauna habang nag-clearing, nauna ako sa may vehicle ng mechanized noon. So habang bumabagbag yung mechanized noon, sir, habang ginabagbagan yung kalaban, advance kami sa tangke noon. Yung tangke nasa 15 meters pa, mas nauna pa kami sa vehicle. Ay, ang purpose pala noon, para maiwasan yung RPG na anti-tank. Kaya mayroong mechanized. Kami yung nagiging mechanized infantry noon, sir. So, advance kami ng 15 meters to 20 meters. Dapat nandito yung trupa. Tapos yung ang vehicle, nasa hulihan namin. Yes, sir, habang nagabagbag yung tangke, sir, mabanti kami, sir. Sumusunod din yung tangke sa amin, sir, ng panahon na yun. So, pag-reply minsan may mga kunti-kunti. Kasi ang pinapagana doon sa talaga, sir, is sniper. Sa nung kasagsagan ng gera dyan sa Kwan, ang kinakatakutan dati ng dyan, yung iniiwasan yung sniper nila. Kasi minsan, pagbagbag namin, may mag-reply, isang putok lang, pero malapit sa location namin, yung tama nila. Alam mo, sniper yan. Yes, sir. So, nung time na yun, nung may pumutok, naramdaman ko, sir, nung may putok ko narinig, ganun. Naramdaman ko, sir, na may tumama na bagay sa ulo ko nung time na yun. So, sumigaw yung team leader ko, sir, na si Master Ates. Sabi niya, sir, may tama si Grapil. Sabi niya. So, nung time na yun, sir, wala pa yatang kiblar noon, sir, na issue sa atin. Wala pang kiblar. So, yung headgear ko noon, sir, is yung ukay-ukay na yung camouflage na kalo, sir. Yung ganun. Pagsigaw niya na, sir, may tama si Grapil, ginanon ko sir, yung kalo ko. So, may nakadikit doon, sir, na parang ulo ng tamtax kanipis. Ganun din ka lapad yung metal. Ganun? O, sir, na medyo mainit pa, sir, kasi umusok, sir, eh. Nasunog na pa yung kalo ko. Yung isang witness pala noon, sir, yung kabats ko, si Polistiko. Sabi niya, puta, malakas yung pre, yung anting-anting mo. Kasi, sir, yung pagtama ng bala sa akin, sir, limbawa, manipis siya, sir, na malapad. Pag ganun, sir. O, kaya, nung pagganyan ko ng kalo ko, sir, hindi siya nakasugat talaga sa akin, sir. So, bumukol lang, sir, dito. Yun ang experience ko sa unang tama ko, sir, ng bala. So, halata doon, sigurado ako, sir, na bala din yun, sir, kasi metal, eh. Tapos, mainit pa, sir, pag ganun, nakadikit sa kalo ko, sir. So, bumukol yung dito ko, sabi ng kabats ko, matindi yung anting-anting mo. Pero nung time na yun, sir, may dala-dala din talaga ako. Naniniwala din ako sa
yung anting-anting na yan. Yung nagbigay sa akin, sir, si kabats ko na yung luma dito sa South OP, sir, yung Tiduray na si, si Batsing ko, kasi, matindi talaga yung paniniwala nila dyan, sir, sa anting-anting. Sa mga tiduray, no? Yes, sir. Hindi nga ikwento mga master kasi matindi talaga yung malakas. Binigyan niya ako noon, sir, nung nalaman niya na mag-operate kami, sabi niya, pero may experience na yun, sir. Galing, ang unit niya dati is 6 IB or 75. Nasa siya na ng hulo, sir. Natamaan na rin yun, sir, yung kabats ko na yun. Natamaan yun, sir, pero hindi tumagos dito sa pack niya, sir. Natamaan siya. Kasi, nung nalaman niya, sir, na mag-operate kami, may binigay siya sa akin, sir, na picture na naka-laminated. Picture ng tao. Ngayon, sabi ko, ano ito, Bats? Sabi niya, dalhin mo lang. Ilagay mo sa bulsa mo. So, nilagay ko lang yun dito, sir, sa upper uniform ko. Kahit labhan mo yun, sir, hindi yun siya maano kasi laminated siya, sir, eh. Para sabi ko dito ko ilagay, para kung makalimutan nyo man, at least, pagkantak na pag may operation, hindi ko makalimutan, may madala ko pa rin, sir. Yung time na yun, sir, yun ang dala ko, pero sa akin, hindi man talaga na 100% naniwala ako doon na pero sabi ko baka totoo rin yung kuha niya, sir. Ganon. Kasi Yung binigay niya, sir. Kasi napit-pit yung bala eh. napit, sir, eh. Ang ko, sir, ang assessment ko doon, sir, yung bala siguro, sir, nakatama na yun sa matigas na bagay, sir, ba? Tapos doon na sa akin na sir. Pero siyempre, nakrack dapat yung bungo mo. Yes, sir. Kung hanggang naman, Ganyan ko, sir. bigla na lang Nabukol, eh. Salita na yung tropa. So, after noon, sir, hindi ko na matandaan, sir, kung nung time na kasi na dyan kami sa SPMA, sir, wala kaming time noon na pag after operation, balik wala. Hintay ka naman kung sana naman yung next nyo na ibigay ng brigade na target nyo na punta namin. Walang sakayan, sir, puro lakad dyan. Iniikot namin yung kwan. After encounter, hold. Minsan, overnight. Minsan, abutin kami ng 3 days sa area. Bago mayroong, bago naman may next na target na location na ibigay ng brigade, sir. Yung nangyayari sa amin noon, after operation, pag wala ng putok-putok, alam mo, patras na yung kalaban namin, sir. So, doon na kami mag-stay. Hintay ng tawag. Tapos, resupply lang. Bala, pagkain, marketing. So, after noon, sir, hindi ko na matandaan kung saan yung next namin na barangay na target. Paikot-ikot lang kami dyan, sir, sa Kitango. Yan. Ano ba yung mga favorite playground nyo noon? Kasi inikutan, Pamalian, Kitango, saan pa? Tumagal kami talaga doon, sir, noon sa Barangay T. Pero yung sa Barangay T, yun na ang last ko na sir, eh. Sa Tuka, sir, na-assign din kami dyan, sir, sa Tukanalipaw, pero walang encounter ang nangyari noon. Nung sa Tukanalipaw kami, yung malapit sa Libutan. Kung matandaan, sir, yung pag-swapping ng 64 noon, sir, at saka 37 IB. So, doon kami, sir. So, pag wala na namang sir, pag wala na namang operation, ang ginagawa namin, sir, nag-CCMO na naman kami, sir, doon sa mga matatanda na Muslim. So, nagiging ama-ama na namin. Ganun ba? Eh, sir, hanggang nagiging close namin, sir. Minsan, magsama pa na sa amin, sir, yung mga matatanda na Muslim dyan. Yung si Ama Kamsa, kung buhay pa yun, sir. Nung naundid ako, sir, hinahanap niya ako, eh. Kasi, pumunta daw ng bahay, wala ako, sir. Pero nandun ako sa Manila nung time na yun, sir, sa Biluna. Yun ang ginagawa namin, sir, pag walang encounter, kunting same sa mga, kaya, nung doon kami, sir, sa Tukanalipa, walang harassment pangyayari kasi ang paligid, mga matanda na mga Muslim noon, parang tinuturing na namin, sir, na kadugo, sir, ba? Sir. Ito makilala nyo, master, ano naman nangyari na dito? Napunta kayong makilala, pa rin kayo, nag-mission pala kayo doon, malaki rin? Yes, sir. Yung sa Makilala, sir, ang na-engage na naman namin dyan, sir, yung sa Barangay Buhay, sir. Yung sa Barangay Buhay, ang dati na area na ang batalyon dati, sir, na sa Makilala, sir, is 57 IB. Nung time na yun, sir, ang commander namin yata noon si Sir Quintos. Sir Quintos, sir, yung company commander namin nung sa Buhay kami nung sa Makilala.
So, ang mission namin noon, sir, is mag-blocking. Kasi hindi ko lang matandaan, sir, kung anong buwan yun. Parang, ang kinukumpron naman namin doon, sir, sa makilala is CTG. Guerrilla Front 53 or 51. Nung time na yun, sir, parang anniversary nila yun eh. Nagkandak yata sila ng plenum, yung CTG. So, may information na nasa area sila nasa EO sila ng 57IB, dyan sa Bulubundukin ng Makilala. Sa baba ng Mount Apo, sir. So, ngayon, ang tasking namin doon is blocking. So, hindi ko matandaan, sir, kung anong mini-port. 57 ba? Kasi marami joint yun, sir. Brigade operation yun. Mayroong 40 IB. So, ang tasking namin noon is blocking. Ang company namin. So, nag-block kami dito sa taas. Ang information, yung kalaban is nandito sa baba namin. So, nandun yung mini-port. Nagalaro. So, dito kami na area. Hindi namin alam, sir, nung gabi na yun pala, bago kami mag-move doon, yung kalaban na yung sinasabi nila nandito, lumipat. Doon sa mas high ground pa namin, sir. Doon sila. So, kami na ngayon yung naka-engage. Kami na ang naka-engage doon sa ano ng kalaban. Sa CTG. So, nung umaga, nag-move na kami, sir, galing batalyon. Proceed kami doon sa location na binigay sa amin, nakandaka ng blocking. Pagdating namin doon, madaling araw. Gabi kami nag-move eh. May mga tropa pa kami, sir, na mahulog sa bangin. Bago namin na-hit yung blocking area na location na tinuro sa amin, may tropa na kami na namaga yung dito kasi tulugulugan sa bangin, sir. Ano dyan, sir, eh, mahirap yung terrain dyan sa Makilala. Kasi kantil, ilog, tapos malalaking bato. Kung nag-move kami, mga alas 3, madaling araw. So, na-hit namin yung area, medyo maliwanag na. So, ngayon, sir, nung nag-halt kami, para i-prepare yung agahan. So, dito kami na area, nag-utos yung platoon sergeant namin. Hindi ko na matandaan yung sino yung platoon sergeant namin dati eh. Master Hippie yata yun. So, nag-instruction siya sa isang team. Sabi niya, mag-OP ka doon sa taas. Security namin kasi nandito sa baba. May high ground pa man, sir. So, nandun yung isang team, sir. Nag-recon sa area. Tapos, sabay nagkuha ng mga tuyo na kahoy. Para pang luto namin ng noodles, sir. Kaya umaga, malamig na area dyan, sir. Dapat noodles. Pag umaga, noodles. Para mainit-initan yung singmura. So, nagkuman yung platoon sergeant. Sabi niya, yung isang team, i-check nyo yung i-clear nyo yung sa taas na area. Pagbalik nyo, dala kayo ng mga tuyo na kahoy. Kasi mahirap dyan maghanap ng kahoy dyan sa makilala na area. Kasi, grabe kahit alas 12 ng tanghali, sir, nagapags dyan. Sobrang lamig, sir, ba? So, may makita ka na kahoy na ganyan. Akala mo tuyo, pero pag ganyan mo, puno ng lumot. So, umakyat yung tropa, yung isang team. Ngayon, pagdating sa taas, sir, si PFC, di ko maalala yung apelyido niya eh. Antikristo. Si PFC Antikristo. Siya yung nag-lead, akyat sa taas. Nung pagdating sa taas, sir, may nakita siya na duyan, na kulay itim. Na ganyan, sir, sa dalawang puno ng kahoy. Tapos may trapal na itim. So, nilapitan niya, sir. Naglapit niya ganyan. NPA, ganyan, sir. Ganyan ng baril. Kasarap ng tulog ng NPA. Tulog siya doon. Nilapitan niya ni Antikristo. Silip niya ganyan, sir. Puta, NPA, may baril ganyan. Ikinalabit siya, sir. So, nakalimutan niya pala, sir, na wala siyang load. Kaya nung nag-hold yata kami, parang nag-unload. Ewan ko kung anong ginawa niya sa baril niya. Nag-unload siya. So, hindi niya naputok, sir. Umatras. Atras sila. Sige, itras. Nung nakalayo na sila doon, hindi pa rin nakaramdam yung NPA, sir. Kasarap ang tulog noon. Ganyan sa doyan, hindi nakaramdam. Atras siya. Tawag kagad yung team leader, sir. Po rin po may kalaban sa taas. Hindi namin, sir, natapos yung giluto namin. Prepare kagad. Inakyat namin yung nilapitan namin yung tropa kasi hindi na sila nagbalik. Nagtawag na sa radyo. Sir, positive, may kalaban. Nakaduyan.
pinitikan rin Kristo, sir. Pero ang problema, walang load. Umatras kami, sir. Pero mas maganda yung nangyari, sir, na gano'n. Kasi, kung pumutok yun, sir, sigurado, baka madali din sila na apat, sir. Kasi may nakapastar na pala doon, sir, eh. So, kaya hindi po, nung pagkalabit niya ganyan, sir, hindi pumutok. Umatras, tumawag sa amin. Kaya, hinintay nila kami doon sa area. So, malapit lang man, sir. Siguro, mga 50 meters, gano'n, paakyat. So, automatic, sir, nagkuman si Sir Quintos na team mob. So, ang ginawa namin noon, sir, ginapang namin. Ang strength namin noon, sir, is ang strength namin is 21 lang yata amin noon. Na ano. Tapos, ang officer namin is si Sir Quintos. Ng panahon na yon, siya yung CEO namin, sir, eh. So, ang ginawa namin, 2 team dito. So, ang ano ng trail doon, sir, ng bundok, yung formation niya, high ground ganyan, tapos medyo may patag dito sa taas. So, nandun yung kalaban. Tapos may ridge na naman ganyan, sir. Marami pala sila, sir. Mga more or less 100, sir, yung nabangga namin, sir, eh. Ganun kalaki? Oo, sir, binilang namin yung, sir, yung tulugan. Kung badi-badi, ito, kung halimbawa, yung tulugan nila na kahoy na ginagawa nila. Binilang namin kung tagdadalawa, aabot ng 100 yung strength nila, sir, eh, ng kalaban. So, sa amin, sir, ano lang kami? 21. So, ang ginawa namin, kasi munting, maliit na parang bundok sa sir, maliit na ganun. Maganda talaga yung napili nila na pastaran nila kasi patag, tapos ganyan, may sa likod nila, creek. Tapos yung dito na naman, yung dandahan sa sir na paakyat, ganun. So dito doon nakita, sir, yung nagaduyan. Yun yata yung lookout nila. Ang problema, kaya nakatulog. O ganun, atras. Ay, binalikan namin. Gapang. Habang ginagapang namin dito, si Sir Quinto, sir, minanyuber niya ito dito. May dala sa isang squad, minanyuber niya. Nung pagmanyuber niya, yung nakalibel na siya doon sa high ground, napatag, nakalibel na, doon na, nabigla. Kasi ang focus ng NPA noon, sir, doon sa baba. Ayun talaga ang pwedeng daanan na kasi pag ganyan siya, eh, dandahan pakyat. Sila, Sir Quintos, dito sila dumaan sa yung medyo bangin. Dito. Nung nakuha nila yung high ground, sir, doon na nagsimula yung putukan. Yung sa amin naman dito, sir, habang gumagapang kami, habang nagaputukan doon, gumagapang kami pag ganun. Ano din, sir, yung NPA, yung tactics ng NPA, sir, may mga na sila nilagay, sir, hindi namin napansin, may mga suyak, yung kawayan, sir, baka na pinatalip nila, tapos tusok-tusok doon sa kwan. Kasi yung tropa naman siya, pag drop niya, muntik matusok, sir, ng tapos may mga IED sila, sir, na gili doon. So, buti na lang pala. Oo, mabuti na lang, sir, at nung tinira ni Anticristo, hindi pumutok, atras, kaya nakalamang kami. Nung nakyat na ni Sir Quintos, doon na nagbagbagan na sila kasi yung team leader ni Sir Quintos noon, tropa namin na ranger, senior ko si Sergeant Joaquin. Alanganin ko sa sir, kasi pagkakita niya, babae, may baril, binagbagan niya na, sir. Bagan, kaya nabulabog sila, na surprise din yung NPA, sir. Patakbo-takbuhan sila sa taas, baba sila doon. Pagbaba nila doon, hindi nila alam, nandun din kami, 2 squad. Makita mo namin, sir, na patakbo yung tao pababa kasi binagbagan nila CO dito, binagbagan. Takbuhan yung kalaban, magbaba dito. Titirahin na naman namin, magsigawan sila, yawa kayo, mga ranger kayo, sabi niya. Yung sigaw ng may marinig kami, sir, may babae na nagasigaw. Tapos pagtakbo niya dito, may tropa na naman doon. Yun, sir, ang maganda, kahit naka-low ground kami, medyo nalanganin sila kasi may tropa naman kami na naka-advance sa taas, naka-level sa kanila. Sapul na sapul sila. Oo, sir, kahit saan sila magtakbo, sir, ang takbuhan lang nila yung clip sa likod nila. Kaya doon sila dumaan, nag-exit. Kaya makita namin, sir, magtakbo, ganun. Pagbaba sa amin, kuman naman yung team leader, bagbag. Ang mahirap nung pag hindi namin bagbagan, makalusot, kami naman ang malikod nila, sir. So, hindi rin kami, sir, makaabante na makakuan doon, sir, kasi may mga nilagay sila ng mga IED, sir. So, hanggang doon lang talaga kami sa may nilagay nila ng mga soyak. Pero makikita namin, sir, pag magbaba sila, takbo pababa, makita namin yung kalaban na, kasi kakahoyan siya, pero may mga area man, sir, na walang damo, sir, puro kahoy, eh.
Kaya makita namin yung kalaban na magtakbo ganyan, pababa, bagbaga namin, balik na naman sa taas. So nandun na naman sila CEO naman ang magbagbag. Mm. Kaya doon sila sir natatalo kasi na-surpresa namin sir ba na kahit marami sila, ang isip siguro nila na napayukutan kami. Hindi nila alam sir na 21 lang kami noon sir. Nung time na yon, kaya lang inoccupy namin yung isang bundok na yung distance, kung saan sila magtakbo, may putok. Dito may putok. So, yun din ang experience namin sir doon sa Kwan, sa CTG area, sa Makilala, yung sa Barangay Buhay. Lupit, mas ang gaganda pala ng mga diskarte nung panahon nyo. Oo sir, ma-obserbahan namin sir kasi hindi talaga namin makalimutan sir kasi kanya-kanyang lahat ng tropa, basta nakasama doon, may kwento talaga. May tropa kami na tinamaan doon sir, yung si Sadrin Robles, tinamaan yun sir sa paa. Butas yung combat niya sir eh. Mm. Pero walang sugat. Kaya doon din ako naniniwala na talaga, totoo talaga din yung anting-anting na talaga butas yung ano niya sir eh, combat niya eh. Ganun ba? Oo. Tapos yung isang tropa namin na nawundid, yung si PFC Bantulo pa sir dati, Mm. na makwento ko nun sir na inibak namin si Bantulo kasi naano yun sir. Nung bago kami na-encuentro doon sir sa Buhay, nung paakyat pa lang kami, yung sila Bantulo, sila yung kasabay namin na team. Ang tama niya sir, puwit. Sa puwit. Kasi IED ang nakatama sir eh. Mm. Kasi ang IED nila, nasa mababa lang nila nilagay. Ano, kaya pag sabog siguro sir, na puwit siya. So, nung nakuha na namin sir yung encampment nila, doon na sir, recover namin ang mga bigas nila sir nasa kuan nakalagay, nasa container, plastic container na yung lagayan ng tubig. Mm. Mm. Doon pala nila nilagay yung mga bigas, mga nabutan namin doon, mga isang container na oil, isang container na bigas, tapos mga gamit nila sir na iwan. May mga babae talaga sila sir nakasama kasi may mga panty pa nakasabit-sabit sa ano eh. May mga damit ng babae, tapos bandoler. Pero mga baril sir, wala kaming na-recover ng mga bala lang at saka magasin. Yung na-recover namin at saka yung encampment nila sir, yung time na yun. Kaya nung after namin sir may enkwentro, kasi may wounded na kami, yung si Bantulo. Mm. So, tumawag kami sir sa Kwan. Ang advice ng brigade noon sir, ang mag-conduct ng nasundan yung Kwan sir, yung kalaban, kasi nag-withdraw ang kalaban sir eh. Mm. May dalang mga wounded kasi may mga dugo man talaga sila sir na iwan. Hindi namin alam kung may patay pa yun na ano kasi naunahan man ng kalaban eh. Kaya kung sabi ni Sarin Joaquin, yung unang nakaputok talaga, sabi niya, tinamaan ko talaga yun. Kaya kalapit-lapit eh. Mm. Tapos umatras yung kalaban sir. Mm. So ang nagkandak ng pursuit operation noon sir is 40 IB na sir. Ang ginawa namin nung time na yun sir, inibak namin yung wounded namin, yung si Bantulo. So, inibak namin sa baba, inuna namin. Ako na naman sir yung nakasama doon, yung assistant team leader pa ako nung time na yon. So kami yung team na nakatask na iibak yung iibak yung wounded. Mm. So nauna kami, isang team, nauna kami sa baba. So medyo kinakabahan din kami noon kasi sabi ko baka yung mga nag-withdraw na NPA, baka nag-conduct na naman doon sa atin na ambos o nag-lean ng IED sa dadaanan natin. So dandahan din sir, yung wounded namin, ano na daw eh, sabi niya, Sergeant, masakit na talaga. Kirot na daw kay, mahirap i-back sir pag si area na makilala kasi sa terrain sir, mahirap yung terrain, paakyat at saka pababa. Hirap, dadaan ka pa ng creek. Buti na lang yung wounded namin, minsan malakad niya pa sir. Pag hindi niya na kaya, magpabuhat siya. So, ginagawa namin, palit-palitan. Ang tasking ko lang noon sir, assistant team leader pa ako, sabi ko kayo na magbuhat, ako na mag-secure sa daan. So, inuunahan ko ng daan. After mga 100 meters, open na naman ako. Tapos, pakiramdam sa mga trail, baka mamaya, tayo na mag-ibak, tayo din ang i-ibak, eh, malay mo kasi kung i-assist ko sir, yung na-engage namin dito, pwede yun mag-withdraw pababa. Umikot. Mm. Tapos unahan niya yung daan namin sir na pababa. Mm. At saka magkandak doon ng ambos, doon gaganti ba? Tapos mga so yun ang naisip ko. Hanggang nakaabot kami sir sa
sentro ng Barangay Buhay. So doon, so tumawag na yung batalyon noon, sir, na i-evac na yung si PFC Bandulo. So, ang na-experience namin doon, sir, noon, nung i-evac na si Bandulo, sir, biglang nagbago yung, sir, yung sitwasyon kasi nung nalaman nila yung weather, hindi kasi kuan yung weather, sir, yung weather sa makilala, hindi predictable, sir, ba na ganun, clear palagi na ngayon pag tawag namin ng chopper, maganda yung weather. Ngayon habang bumabaya ang weather, yung chopper, bigla, sir, mga siguro 30 minutes, magbago na naman yung weather, sir. Bigla naman, may pags na naman na kakapal-kapal. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap, sir. Pero nung time, kaya nakasakay yung wounded namin, sir, nung time na yun, kasi may security na. Pagtawag, pag sabi na cancel, nakakontak na naman namin, sir, yung UV, nakontak na namin. So nakita niya kami, sir, kaya tinuloy na lang, sir, na i-evac. Ano sana yun, sir, kumbaga, hindi na sana ituloy yun na i-evac, i-bailan na lang sa, sir, pangit yung weather. Pero nakita naman kami, sir, yun nga, sir, ang experience namin na dapat ang tropa, talagang kahit saan kailagay, pwede kayo mag-agos. Para ganun na sitwasyon, sir, alam mo, ganun. So, madali kami nalukit ng chopper kasi ang ginamit namin, sir, yung trapal na orange na laminated. Yun ang ginawa namin na reference para makita kami ng chopper. Effective yun. Orange. Sabi niya, hindi kayo makita kasi makapal yung pags. Nung dumaan sa taas namin, napansin mo nila yung ginawa namin, na-dive na. Kaya, sir, na-evac agad yung wounded namin nung time na yun. Yun ang walang iwanan, master. No? Yes, sir. Yes, sir. So, after noon, sir, hindi ko na matandaan, sir, kung ano na kasi ang nangyari noon, sir, is ang 40IB, yun ang naghandak ng pursot. So, baba na kami lahat noon nung time na yun. So, ang accomplishment namin noon, sir, is na-recover namin yung encampment at saka mga gamit nila, mga documents na mga sir, yun lang din, sir. So, yun ang sir, experience namin doon sa Barangay Buhay, sir, Makilala. Thank you, master. Yan ang third episode ni Master Grapil.